Naaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang isang lalaki sa Pagadian City matapos umano nitong i-upload sa social media ang larawan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may caption na headshot. Isang post na itinuturing ng mga otoridad na nag-uudyok ng sedition. Si Cherlight magbabalita. Kinilala ng NBI ang suspek bilang si Michael Romero alias Mike Romero. Ayon sa ulat ng NBI Public Relations and Information Division, inaresto siya noong Oktubre 7, 2025. Batay sa investigasyon, nag-viral sa social media ang Facebook post ni Romero na may nakasulat na headshot sa larawan ni Pangulong Marcos Jr. kung saan makikita ang isang pulang araw na tila nakatutok sa ulo ng Pangulo. Dahil dito, agad nagsagawa ng masusing cyber patrolling ang NBI-CCD upang matukoy ang pinagmula ng naturang post. Noong Oktubre 6, nagtungo sa Pagadian City ang mga operatiba ng NBI-CCD kasama ang mga tauhan ng NBI Pagadian District Office o NBI Pagdo upang ikasa ang operasyon laban kay Romero. Matapos ang serye ng surveillance operations, natunto nila ang bahay ng suspek. Sa pagharap ng mga ahente, inamin mismo ni Romero na siya ang may-ari ng Facebook account na Mike Romero. Dahil dito, agad siyang inaresto. Binasa ang kanyang mga karapatan at dinala sa NBI-CCD office sa Pasay City para sa karampatang booking procedures. Paliwanag ni Romero, wala siyang intensyong magbanta sa buhay ng Pangulo at tanging ang headshot na larawan lamang umano ang kanyang ipinost. Yun lang talaga yung araw na yun, yung nakalagay na headshot sa word na buko, yun lang po. Wala nang ibang ibig sabihin. Na headshot na sabihin na babarilin sa ulo? Hindi po. Hindi na barilin sa ulo. Hindi ganun. Pati malayo sa personal issue yan. Binigyan din naman ni NBI Director Jaime Santiago na iginagalang ng NBI ang freedom of speech at freedom of expression ng publiko. Ngunit kapag lumagpas na ito sa itinakdang limitasyon ng batas, nararapat na itong panagutin. Ayun nga, medyo lumabas na sa parameter yung freedom of speech, freedom of expression. Kaya kahit na second thought siya at inalis niya, ay nakomit na. So, kailangan siya magpaliwanag bakit niya nagawa yun. Muling nananawagan si Santiago sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang pagpapakalat ng mga mapanira o mapanganib na nilalaman online. Karapatan nila yun. Freedom of speech, freedom of expression. Pero meron ngang parameter. Pagka lumalampas ka na doon, hindi na tungkol sa iyong pagko-comment against the government, against a certain person, kailangan ng kalusin. Nahaharap si Romero sa mga kasong inciting to sedition sa ilalim ng Article 142 ng Revised Penal Code kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherlight, SMNA News.